Good morning po sa inyong lahat. Paalala lang po ulit, nandito po kami upang i-share sa inyo ang salita ng Diyos. Nang libre lamang po, hindi po kami nanghihingi sa inyo ng donasyon o ng pera po. Nandito po kami upang ibahagi sa inyo ang salita po ng Diyos ng libre lamang, sapagkat libre lang po na ino-offer sa atin ng ating Panginoong Diyos na buhay ang kaligtasan. Kaya libre lang din po namin ipapahayag sa inyo ang salita ng Diyos. Pasensya na po mga kapatid sapagkat dito ko po siya naisulat sa aking cellphone sapagkat nakatulog na po ako kagabi. Okay? Mga kapatid, isa po kami sa mga end time evangelist na mga huling araw na po ito. Isa po ako sa youth sa aming church, sa Church Maranatha. Matatagpuan po siya sa Taytay, Rizal. Kung nais nyo pong bumisita, pwede naman po, kumontak lang po kayo sa aming website na YouTube channel or Facebook, Church Ruwak. Mga kapatid, ang tema po natin ngayon ay tanggapin mo si Lord Jesus Christ sa buong buhay mo. So, ibig sabihin, hindi lang sa buhay mo. Ibig sabihin, hanapin natin si Lord Jesus Christ. Meaning po, hanapin natin si Lord Jesus Christ sa buhay natin. Nasaan na yung loba? At lilinisin niya at papuputiin ng mga kasalanan mo, kahit gaano pa ito kapula. Minsan sinasabi mo, Sister, paano? Ang laki na ng naging kasalanan ko. Malaki na ang naging kasalanan ko. Sinasabi mo na, parang wala ng pag-asa, sister, yung kasalanan ko kasi parang isa na siyang mantsa sa damit. Mga kapatid, kasi ang kasalanan po ay para siyang mantsa. Para po siyang mantsa sa damit na kapag namantsahan po ang ating damit na puti, ano po ang mangyayari? Di ba po mahirap na po siyang tanggalin? Ganon din po ang kasalanan, mga kapatid. Once na tayo po ay nagkasala, sa alam natin, pagkakalam natin, ay mahirap na itong mabura. Ngunit, mahabag ang ating Panginoong Diyos. Once na tayo po ay tanggapin si Lord Jesus Christ sa buong buhay natin, lilinisin niya at papuputiin ang mga kasalanan mo kahit gaano man ito kapula. Mababasa po natin sa Isaiah chapter 1, verse 18 to 20. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin. So, ibig sabihin, gaano man kapula ang iyong kasalanan, gaano man kaputik ang iyong kasalanan, gaano man kaitim ang iyong kasalanan, papatawarin tayo ng ating Panginoong Diyos. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak. Di ba po nakakita na po kayo ng bulak? Napakaputi po. Ganon din po yan mga kapatid. Once na tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos ng buong puso, tayo po ay lilinisin niya, gaya ng isang bulak. Kung susundin nyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit, kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. So, ibig sabihin po, kapag tayo po ay naghihimagsik sa ating Panginoong Diyos, minsan sinasabi natin na, ay, hindi ako naniniwala dyan sa mga street evangelism na yan. Mga kapatid, sabi ni Yahweh, tiyak na kayo'y mamamatay. Ibig sabihin po, tayo po ay mamamatay spiritual. Makikita po natin na buhay tayo dito sa mundo. Ngunit, ang spiritual life po natin ay baka patay na po.
Kaya iwasan po natin ang paggawa ng kasalanan sapagkat ito po ay nagiging marumi sa atin sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Jeremiah chapter 2 verse 21 to 22, maganda ka noon ng aking itanim mula sa pinakamalusog na binhi ng ubas. Tayo po yung mga kapatid, nung time na si Lord Jesus Christ ay dinadala dito ng ating Ama. Pinatawad ang ating mga kasalanan sa isang halaga. Ngunit, bakit mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa kasalanan? Mga kapatid, iwasan na po natin ang pagkakasala sapagkat wala pong makakaakyat sa langit ang mga makasalanan. Totoo po yan mga kapatid. Nakakalungkot man po, pero ito po ang katotohanan na sinasabi ng Diyos na magsisi na at manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito, kahit maghugas ka pa at gumamit ng pinakamatapang na sabon, mananatili pa rin ang mansya ng iyong kasalanan. Mananatili pala yun po mga kapatid kung hindi po tayo umiwas, kung hindi po tayo tatalikod sa kasalanan. Hindi mo yan maitatago. Minsan tinatago natin ang kasalanan. Saan po tayo nagtatago? Minsan sa dilim, sa gilid ng pader, o saan mang sulok ng lugar, nagtatago ka ng iyong kasalanan. Sabi ni Yahweh, hindi mo yan maitatago sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang nagsasalita. So, ibig sabihin, lahat po tayo ay walang maitatago kay Yahweh. Kahit saan mang lugar tayo magtago, hindi po tayo sa Kanya makakapagtago. Nakikita niya po ang lahat. Sabi po sa Isaiah chapter 59 verse 1 to 2, tingnan nyo si Yahweh. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay lalapit sa ating Panginoong Diyos ngayon, tiyak na magkakaroon ka ng kaligtasan po mga kapatid. Siya'y hindi bingi. So, ibig sabihin po, kung tayo po ay tatanggapin si Lord Jesus Christ ng buong puso natin, at sasabihin natin na, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Alam ko po na wala na pong makakahigit, Panginoon, dahil napakasama ko ng tao. Ngunit sabi ni Lord Jesus Christ, siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay nyo sa Diyos. So, ibig sabihin, nalalayo tayo kay Lord Jesus Christ kapag tayo po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Nagkasala kayo, kaya hindi nyo siya makita. So, ibig sabihin po, nagkasala tayo kay Lord Jesus Christ, kaya minsan, nahihirapan tayo makipag-connecta sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, nandito po kami upang paalalahanan kayo na nandyan ang Diyos, handang magpatawad at linisin ang inyong mga kasalanan. Paano po ba natin tanggapin si Lord Jesus Christ? Sabi po, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Mga kapatid, sabi po sa unang 1, chapter 1, verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, tapat ang Diyos. Kahit gaano man kapulang yung kasalanan, patatawarin niya tayo. Number 2 po natin, hanapin natin si Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin po, hanapin natin si Lord Jesus Christ. Hindi lang po dapat tayo nagpapakabisi dito sa mundo dahil lahat po nang nandito po mga kapatid ay mawawala lang. Ngunit kung tayo po ay mananatili sa Diyos, mananatili din po tayo sa Kanyang presensya. Sabi po sa Isaiah chapter 55, verse 6 to 7, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. So, ibig sabihin, habang buhay ka pa ngayon, hanapin na natin si Lord Jesus Christ. Papasukin natin siya sa ating mga puso habang masusumpungan pa natin siya. Bakit po sinabi yon? Dahil darating ang panahon po, kapag tayo po ay nahatulan ng kamatayan,
Paano na lang po kung namatay tayo? Handa na po ba tayo? Ang realidad po mga kapatid, ang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, tanggapin natin si Lord Jesus Christ po habang hindi pa po huli ang lahat. Sabi po sa verse 7, dapat nang talikuran ng mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Kaya mga kapatid, lumapit tayo kay Lord Jesus Christ. Kung nais mong patawarin ang iyong mga kasalanan, lumapit po tayo sa Kanya dahil minamahal niya tayo. Dahil, mga kapatid, buhay ka pa ngayon dahil binibigyan ka ng chance ng Panginoon upang pagsisihin ang iyong mga kasalanan. Sabi po sa Mateo chapter 7 verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. So, ibig sabihin, ang lahat po ng humihingi kay Lord Jesus Christ ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan, ay papatawarin niya po tayo, tapat ang Diyos. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kaya mga kapatid, tanggapin natin si Lord Jesus Christ sa ating buong puso at patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kahit gaano man ito kapula, kahit gaano man ito kaitim po mga kapatid, patatawarin tayo ng ating Panginoong Diyos kung tayo po ay lalapit sa Kanya. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po na-bless po kayo sa salita ng Diyos. Ginagawa lang po namin ito para din po magkaroon po kayo ng kaalaman kung ano ba ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Maraming salamat po kung nais nyo pa pong makinig ng salita ng Diyos ng libre. Pwede po kayong pumunta sa ating YouTube channel na Yahweh Ministry 102. Marami pong salita ng Diyos doon. Kung nais nyo pong kalugdan ng ating Panginoong Diyos, pwede po kayong manood. Kung busy po kayo sa inyong mga negosyo o trabaho. Maraming salamat po mga kapatid. Manalangin po tayo. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, muli binabati ka namin, Lord, na magandang umaga, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga taong nakinig ng iyong salita na i-bless mo ang kanilang buhay, ang kanilang spiritual life, Lord. Tulungan mo sila na manumbalik na at magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, Lord, ay nagpapalayo sa iyo. Kaya, Panginoon, tulungan mo sila, Lord. Bigyan niyo po sila ng hakbang upang sila, Lord, ay makapagsisi at manumbalik na sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dalangin po namin sa aming pag-uwi o sa mga taong nakikinig. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya wala po kaming ibang itataas, kundi ikaw po. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. To God be the glory. Amen.